Bless the Lord, O my soul. Yes, God. Bless the Lord, O my soul. O my soul. Worship His holy name. Sing like never before, and all my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and all my soul, I worship Your name. And You're rich in love, and You're slow to anger. Your name is great, and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and all my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end grows near, and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Yes, Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, and all my soul, I worship Your holy name. And I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. This time, let us pray all together that we may understand the Word of God by the Holy Spirit. Idalangin natin ang karunungan at ang kaalaman ng Diyos ay ipagkaloob sa buhay ng baso sa atin.
At patuloy tayong lumago at tumibay sa ating paglilingkod at pananampalataya hanggang sa muling pagparito po ng ating Panginoong Hesus as we shout, "Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome!" Ama namin Diyos, kami po ay nananalig, Panginoong God, sa iyong katapatan at kabutihan gagawin mo sa umagang ito, Panginoong Diyos. Wala kaming magagawa, Panginoong God, kung malihiwalay sa iyo, Panginoong God. Kaya naman dinadalangin namin, Ama, na patubayan mo kami mula sa umpisa hanggang sa matapos, ay pagkalubos namin ng karunungan at ang kaalaman na kinakailangan po namin, Panginoong Diyos, upang malubos namin, Panginoong God, na maunawaan ang lahat ng bagay na ihayag mo sa aming kalagitnaan. Wala kaming gagawin, Panginoong Diyos, kundi makinig at tanggapin at tagdayin ang mga salita mo, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, sapagkat ikaw lamang, Panginoong God, ang tunay na mangunguna at gagabay sa aming mga buhay, Panginoong God. Basakin mo ang lahat ng gawa ng diablo. Tanggalin mo, O Diyos, ang mga tangas sa gabas sa aming mga pananampalataya at ayapaman ay ikaw lamang ang aming madagina at tubos ang uli ng mapapulian, Panginoong Diyos. Pagalian mo ang puso at isipan ko namin. Pagalian mo kami lahat, Panginoong God, at magawa namin ang lahat ng bagay na luluhin mo po para sa aming mga buhay. Help us to have knowledge, wisdom, and power of your word, Panginoong Diyos. At naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ikaw ang lalagay sa aming kalagitnaan. Salamat po, Ama, tinangkin namin ng katagumpayan at inasahan namin ang malayang pagkilos at paggalaw mo sa aming mga buhay. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa kabutihan at katapatan mo sa amin. Salamat sapagkat hindi ka nagpabaya, hindi ka nagkulang. Nariyan, Panginoong Diyos, ang pag-ibig at habag mo sa aming mga buhay. At nariyan ka, Panginoong Diyos, na naghahari at gumagalaw sa amin. Aming Diyos, dalangin po namin ang gawain ito. Hanggang sa matapos, Panginoong God, ang patnubay ng ibanan na Espiritu Santo ay lumagay sa amin. At naniniwala kami, Panginoong God, na anuman ang mga bagay na ihahayag mo, ito'y magiging malinaw at magiging katibayan sa amin. Salamat po, Ama, at pagpalain mo ang lahat ng mga kamay na nagbigay ng kanilang kaputan loob para sa iyong gawain. Kaya mo, aming Diyos, sa palitan mo ito at suklian sa kanila na mga nag-uumapaw ng pagpapala na walang sukat ikalalagyan. Tanggapin mo ang aming pagsamba at papuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Malampakan po natin ang ating Diyos sa tunay. You may all be seated. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon. Tayo po ay nakatipon-tipon muli upang mag-aaral ng salita ng Diyos. Please open your Bible to 2 Samuel chapter 18. Ikalawang Samuel, kabanatang 18. Talata po'y 19 hanggang pong 30. 2 Samuel 18, verse 19 to 30. Sabay-sabay po tayo. Nang magkagayoy, sinabi ni Ahimaas na anak ni Sadok, "Patakbuhin mo ako ngayon at magdala ng balita sa hari kung paano ihinanti siya ng Panginoon sa kanyang kaaway." At sinabi ni Joab sa kanya, "Hindi ka magiging tapagdala ng balita sa araw na ito, kundi magdadala ka ng balita sa ibang araw. Ngunit sa araw na ito ay hindi ka magdadala ng balita, sapagkat ang anak ng hari ay namatay." Nang magkagayoy, sinabi ni Joab sa kusita, "Yumaon ka na saysayin mo sa hari kung ano ang iyong nakita." At ang kusita ay umukod kay Joab at tumakbo. Nang magkagayoy, nagsabi pa uli si Ahimaas na anak ni Sadok kay Joab, "Ngunit sa anumang kahinatnan, sinasabi ko sa iyo na ako naman ay iyong patakbuhin na kasunod ng kusita." At sinabi ni Joab, "Bakit tatakbo ka? Anak ko, dakang wala kang mapapala na dahil sa balita. Ngunit sa anumang kahinatnan, ako'y tatakbo." At sinabi niya sa kanya, "Tumakbo ka." Nang magkagayoy, tumakbo si Ahimaas sa daan ng kapatagan at inunahan ng kusita. Si David nga ay nakaupo sa pagitan ng dalawang pintuang bayan
At ang bantay ay sumumpa sa ibabaw ng pintuang bayan sa kuta. At itinanaw ang kanyang mga mata at tumingin. At narito, isang lalaki ay tumatakbong nag-iisa. At sumigaw ang bantay at sinaysay sa hari. At sinabi ng hari, kung siya ay nag-iisa, may balita ang kanyang bibig. At siya ay nagpatuloy at lumapit. At ang bantay ay nakakita ng ibang lalaki na tumatakbo at tinawag ng bantay ang tanod pinto at sinabi, narito, may ibang lalaki na tumatakbong nag-iisa at sinabi ng hari, siya ay may dala ring balita. At sinabi ng bantay, inaakala ko na ang takbo ng una ay gaya ng takbo ni Ahimaas na anak ni Sadok. At sinabi ng hari, siya ay mabuting lalaki at napariritong may mabuting balita. Tumawag si Ahimaas at nagsabi sa hari, lahat ay mabuti. Siya ay nagpatira pa sa lupa sa harap ng hari at nagsabi, purihin ang Panginoon ng Diyos na nagbigay ng mga lalaking nagpagtaas ng kanyang kamay laban sa aking Panginoon na hari. At sinabi ng hari, ligtas ba ang binatang si Absalom? At sumagot si Ahimaas, nang subuhin ni Joab ang lingkod ng hari sa makatuwid bagay, ako na iyong lingkod. Ako'y nakakita ng isang malaking pagkakagulo, ngunit hindi ko nalalaman kung ano. At sinabi ng hari, tumihit ka at tumayo ka rito. At siya'y tumihit at tumayo. Amen. Let me run. God is good. When God created men, He created all men as a co-worker of Him. Co-worker means they will do the things which the Lord also do. Hindi pwedeng humiwalay ang lahat ng mga nilalang ng Diyos sa lahat ng kanyang dakilang kalooban. Adam and Eve was put in the Garden of Eden in order for them to take care about the Garden of Eden. That is the work that they must do. Yun ang gawain po na dapat gawin ni Eva at Adan nang ilagay po sila sa Garden of Eden. Nothing more, nothing less. That's why God wants them to do exactly what He wants from them. At ayaw ng Panginoon na gumawa sila na ibang bagay na hihiwalay sa katwiran at kalooban ng ating Panginoon. Adam and Eve follow, obey God as long as they live in the Garden of Eden. Pero one day, Satan came through the serpent. Ginugulo ang puso at isipan ni Eva at Adan, especially Eve. And at that time, nalimutan ni Eva that she is a co-worker of God. Kamanggagawa ng ating Panginoon at gagawin ng lahat ng bagay na hinahangad ng Panginoon para sa kanyang buhay. But since he spent a lot of time of dealing with Satan, akala niya kakayanin niya yung bagay na ginagawa ni Satanas sa kanyang buhay. Pero hindi niya namalayan habang tumatagal siyang kausap niya si Satanas. His heart or her heart was already, amin po ba, captured by Satan. Nakalimutan niya na po yung habilin sa kanila ng Diyos. She was tempted to do the work of Satan rather than the work of God.
in her life. That's why she took the fruit, the forbidden fruit, kinuha po niya ito, at kinain, kumuha ng kaparte para sa kanyang asawang lalaki na si Adan, at kinain din ito ni Adan. From then on, that work of God, yung mismong gawain ng Panginoon, ay nasira. Hindi natupad ni Eva at Adan. Sumira sila doon sa tinatawag na layunin ng ating Panginoon. From that time, mula doon sa panahon na yon, God is really working. At umahanap ang Diyos na magiging kamanggagawa niya, na kapalit ni Eva at ni Adan. He found some people, maraming mga tao ang napili ng Panginoon para maging kanyang kamanggagawa, para tuparin ang lahat ng kalooban ng ating Panginoon. He chose kings, prophets, and other ordinary people to do the work of Him. Para maghanap ng mga tao na tutupad at gagawin ang kalooban ng ating Panginoon. Until the Lord Jesus Christ came. At ganun din po ang naging layunin ng ating Diyos, ng ating Panginoon. Finding some people to work with Him, to unite with Him, and to do the will of God the Father. Hanggang sa napili niya ang mga alagad. And among the disciples of the Lord, Judas Iscariot failed to do the will of God. Jesus Christ died on the cross. He left His disciples, even though He rose again, but He went to heaven. At iniwan niya po yung kanyang mga alagad. And through His disciples, Jesus raised His church. Itinayo niya, itinatag niya ang kanyang iglesia. At ang sabi ng Panginoon, that even the gates of Hades cannot prevail. Yun ang inahangad ng Panginoon ngayon. Isang iglesia na susunod at gagawa at kahit na anumang gawa ng kaaway o maging ang Hades ay hindi makapananaig sa Kanya. So kung titingnan po natin from the creation of God, of Adam and Eve, now it's time of the church. We are walking in one particular will of God. And we are here to be a co-worker of the Lord. Lahat po tayo ay kamanggagawa ng ating Panginoon. Kung babasahin natin ang Biblia, hindi lahat ng mga natala na naging kamanggagawa ng Diyos from the Old Testament to the New Testament are those really people that they're being chosen by God to be His co-worker. Some of them accidentally became a co-worker of God. Hindi po talaga sila tinawag bilang kamanggagawa ng Diyos. Pero dumating sa pagkakataon na imbis na ang gamitin ng Panginoon ay ang mga tinawag niya, sila ang ginamit ng ating Diyos. One of these people is Nehemiah. Nehemiah is not a good soldier or a king or a prophet. He's an ordinary man, a worker of a king, isang tagapaglingkod ng hari.
tagatimpla ng kanyang alak. Pero kung titingnan po natin, ano ang kaibahan ni Nehemiah sa ibang tinawag ng Diyos? Nehemiah has the heart to do the will of God. Hindi man siya propeta, hindi man po siya matatawag na hari, hindi man po siya masasabing isang great man of God. Pero dahil inilagay ng Diyos sa kanyang puso ang malasakit to build up the new Jerusalem, wala siyang kinikimi sa kanyang buhay. Kahit na sabihin, hindi naman po talaga siya isang bihasang manggagawa ng isang gusali. Ang importante sa kanya, gawin niya kung ano yung nararapat para sa Panginoon. Meron din po sa Biblia na tatlong lalaki na ketongin. At alam natin, ang mga ketongin ay they were abandoned and terminated from their own land. Kailangan silang ilabas mula sa kanilang lupain, ihiwalay, i-reject, hindi pansinin, sapagkat taglay nila ang nakakahawang karamdaman. At itong tatlong may ketong na ito'y sinabi nila sa kanilang sarili, then we must die. Ang pwede nilang mangyari sa atin ngayon ay mamatay. Pero sabi ng tatlong ketongin na yon, pero mas maganda kung mamatay tayo na may kapakinabangan. Anong ginawa po nila? They went to the place of the enemy of Israel. Pero sa pagpunta po nila doon, instead na sila'y patayin ng mga sundalo na kaaway ng Israel, God make a way through them. Nagsitakas ang lahat ng kanyang kalaban, iniwan ang lahat ng kanyang mga pagkain, at lahat ng kanyang mga kasangkapan. At ang sabi ng tatlong may ketong na ito, let's go back to our homeland and bring this good news to our king. Kaya ganun ang ginawa nila. Pumunta po sila doon sa, sa kanilang hari. Actually, yung mismong sundalo, yung mismong kapitan ng sundalo ng hari ng Israel, hindi naniwala. Ang sabi ng propeta, sige, dahil hindi ka naniniwala, makikita mo pero hindi ka makakatikim. Wala po silang pakinabang sa lipunan. Dahil meron silang karamdaman. But God saw their heart. Ang nakita ng Diyos sa kanila isang puso na gumawa at maging kapakinabangan. Hindi lamang po basta mamatay. And they were used by God. In the New Testament, isang bata rin. Isang bata na walang kamuwang-muwang, sumama sa karamihan ng maraming tao just to see the Lord Jesus Christ. Pero hindi niya nakala na kung di siya sumama, hindi makakakain ang 5,000 katao. Why? Sa pamamagitan ng kanyang baong, amen po ba, 5 tinapay at 2 isda, nakakain ang 5,000 katao. Sa lahat po ng mga pinapag-aralan po natin sa umagang ito, mula doon kay Nehemiah, doon sa tatlong ketongin, at doon sa bata na sumama lang sa karamihan ng mga tao, they have one thing in common. Hindi sila manggagawa talaga
pero ginamit sila ng ating Panginoon. Mahirap po sa buhay ng bawat sa atin na itinuturing natin yung sarili natin. Amen. Na manggagawa ng Panginoon pero hindi tayo gumagawa. Dahil kung titingnan po natin, ang tunay na layunin ng Panginoon from the very start, He wants to find a co-worker for His will. Mga kamanggagawa na gagawin yung mga bagay na niloloob niya at ninanais niya. Pero sino kaya yun? Yun ang tanong ngayon. Sino kaya yung gagamitin na yon ng ating Panginoon? Maybe we are asking ourselves, ako kaya yung gagamitin ng Panginoon? Siya kaya yung gagamitin ng Panginoon? O sino kaya ang gagamitin ng ating Diyos? Church is the body of Christ. Church is composed of many parts. Iba't ibang bahagi. Ang sabi ni Pablo, hindi lahat ay mata, hindi lahat ay ilong, hindi lahat ay tenga. Pero bawat isa ay kinakailangan ng bawat bahagi. As a co-maker, as a co-worker of God. Para ano? Para ganapin yung ipinapagawa ni Kristo para sa kanyang iglesia. All the works in the church, all the works of God is voluntary. Lahat po ito ay kusa na dapat ginaganap. At hindi po tayo naghihintay ng anumang kapalit kung ito man ay gagawin po natin. But the most important thing is, yung puso po natin, handa ba tayong gumawa para sa gawain ng ating Panginoon? Ang binasa po nating talata sa umagang ito, 2 Samuel chapter 18, was the end of the life of Absalom. Sino si Absalom? Absalom is one of the King David's son. At ang gusto ni Absalom ay siya ang susunod na maging hari ng Israel. That's why in 2 Samuel chapter 15, sa ikalawang Samuel, kabanatang 15, nakipagsabwatan si Absalom sa maraming mga tao upang labanan at mag-alsa laban kay Haring David so that they will choose him as the king and the new leader of Israel. Pero alam natin na si David, kahit na gano'n yung ginagawa ng kanyang makaway from King Saul, mula doon kay Haring Saul, hindi po niya naranasan na magiganti sa lahat ng kanyang kalaban. Kaya nga kahit na may pagkakataon siyang patayin si Saul, hindi niya pinatay si Saul. Bakit? Because he knows kung ang Diyos ang naglagay sa kanya, ang Diyos din ang magtatanggal sa kanya. Amen? He's really a good co-worker of God. Kaya kahit na maraming kaaway, maraming kalaban si David, hindi niya po inilalagay yung batas doon sa kanyang kamay. He never take vengeance. Hindi po siya naghihiganti. Bakit? Sapagkat ang hangarin po ni David, ang Diyos ang maghihiganti para sa kanya. Kaya nga, nung may nagmayabang, nung napatay si Saul, di ba? Nung namatay si Saul, actually, nung mamamatay na si Saul, ay sinabi niya po doon sa isang sundalo, saksakin mo na ako, kaysa mapatay ako ng kaaway.
Pero hinabilin mismo ni David, huwag na huwag niyong sasaktan at huwag na huwag kayo ang papatay kay Haring Saul. Pero nangyari, nagmayabang yung sundalo na yon at ibalita kay David na napatay ko na si Saul. Anong ginawa ni David dun sa sundalo na yon na nagmayabang na pinatay niya si Haring Saul? Pinatay niya yon sapagkat ang sabi niya, bakit sinaktan mo ang pinahiran ng langis ng Diyos? Kaya ganon kabuti yung puso ni David, na kahit na meron na siyang kaaway, he never take his vengeance out of his hand. Sapagkat naniniwala siya, gaganti at gagantihan ang Diyos para sa kanya. Kaya kung babasahin po natin ang 2 Samuel 16, 17, and 18, when David sent all his soldiers to go against Absalom, ang pinakahabilin ni David sa kanyang mga sundalo, huwag na huwag niyo siyang papatayin. Huwag niyo siyang sasaktan sa pamamagitan ng inyong kamay. Pero sa kabila ng lahat ng ito, namatay po si Absalom. Napatay po siya. Amen. Actually, ang nangyari po kay Absalom ay nasabit po siya sa puno. Hallelujah. Nasabit po sa puno ng oak tree si Absalom. Pero kahit nabuhay pa si Absalom, ito po'y sinibat ni Joab na pinakapunong sundalo ni David. At ito po ay namatay. Ngayon, dahil sa kamatayan ni Absalom, kailangan itong mabalitaan, kailangan na ito may dala, yung balita, sa Haring David. At kung titignan po natin, sa talatang binasa po natin, there is one man, may isang tao po, na anak po ni Sadok, at ito po ay si Ahimaas. Ang sabi ni Ahimaas kay Joab, let me run and bring the good news to the king. Kaya po yung topic natin ngayon, let me run. Kasi hiniling ni Ahimaas na siya yung magdadala. Patakmuhin mo ako, Joab, at ako ang magdadala ng balita doon sa ating mahal na hari. Pero ang sabi ni Joab sa kanya, anak ko, hindi ikaw ang tatakbo. Hindi ikaw ang magdadala ng balita sa mahal na hari. At walang pakinabangan ang balitang ito, kung ito man ay dadalhin mo sa mahal na hari. Sa madaling salita, pinigilan ni Joab si Ahimaas na tumakbo para dalhin yung balita sa mahal na hari. But instead, Joab commanded Cushites, isang kusita, isang sundalo, na sinabi niya, ikaw ang umuwi at ibalita mo sa ating mahal na hari kung anong nangyari kay Absalom. And the Cushites went out to bring the news to King David. Pagkatapos mo nito, hindi tumigil talaga si Ahimaas. For the second time, sinabi ulit ni Ahimaas kay Joab, let me run
and bring the news to the king. Ang sabi ni Joab sa kanya, hindi mo na kailangang dalhin ang balitang ito sa mahal na hari. Dahil meron nang nagdala ng balita sa kanya. Pero sabi po ni Ahimaas, let me run. Ang nangyari po, pagkatapos ng pangyayari, hindi napigil ni Joab si Ahimaas. Ang ginawa po ni Ahimaas ay dumaan siya dun sa kapatagan na kung saan alam niya na mauunahan niya po yung Cushites na sundalo para magdala ng balita sa mahal na hari. Ang tanong, nabigo ba si Ahimaas? Siya ba ang nauna o siya ang nahuli? Sa atin pong storya na binasa, mas naunahan pa ni Ahimaas yung Cushites na magdala ng balita. Kung titingnan po natin sa binasa natin talata, Ahimaas is also like Nehemiah. Katulad din po siya nung isang babaeng ni Rahab, na babaeng patutot na tumulong sa mga tiktik ng Israel. Hindi po sila talaga yung tunay na sentro. Hindi po sila talaga yung tunay na gagamitin. Pero makikita natin kahanga-hanga ang kanilang mga puso sapagkat sila ang ginamit ng Panginoon just to fulfill God's way and God's will. Nakakahanga si Ahimaas sapagkat kahit na po ganon yung nangyari sa kanya, pinipigilan siya. Ayaw siyang payagan na tumakbo. Napakasimple po ng pinapag-aralan po natin sa umagang ito. It's just a story of who will be bringing the news to the king. Sino ba talaga? Siguro kahit kayo, nagtataka tayo, sino ba si Ahimaas? In 2 Samuel chapter 15, verse 6, nang ipunin po ni Absalom ang lahat ng mga tao para po makipagkaisa sa kanya at labanan si Haring David at siya itayo bilang hari ng Israel. Sa lahat po ng mga tao yun, kahit titignan niyo po, hallelujah, yan po yun, no? At ganitong paraan ay ginawa ni Absalom ng buong Israel na naparoroon sa hari sa pagpapahatol. Sa gayoy, ginayak ni Absalom ang mga kalooban ng mga tao ng Israel. Kung titingnan po natin, humanap siya, amen, para siyang isang tauhan ng gobyerno na humanap ng kudeta. No? Humanap po siya ng mga kakampi. Humanap siya ng mga tao na maaaring tutulong sa kanya. At alam niyo po ba, na diyan sa binasa po natin 2 Samuel chapter 15 verse 6, nakuha niya lahat ng loob ng mga tao para gawin siyang hari. At meron lamang po isang tao na hindi niya po na-convince. Alam niyo po ba yun kung sino? That is Ahimaas. Kaya pala ganun yung naging puso po nitong si Ahimaas. Sapagkat ang kaluguran po niya, mga minamahal ko, ay bigyang lugod ang hari. He became faithful to the king. Hindi niya man sinasabi doon sa kay Haring David na faithful ako sa iyo,
Kakampi mo ako. Pero alam niyo mo na sa lahat ng mga tao doon sa Israel, Absalom cannot convince Ahimaaz to go against King David. Hindi po niya nakonbinse si Ahimaaz na lumaban kay Haring David. Kaya, yun yung isang pinagmumulan. Kung bakit, kung titingnan po natin, doon sa binasa nating talata sa 2 Samuel chapter 18, kung bakit gustong-gusto po niya na siya yung magdadala ng balita doon kay Haring David, napatay na si Absalom. Sapagkat ang kagalakan po ni Ahimaaz ay manatiling hari si David sa Israel. At yun yung hinahanap na manggagawa ng Panginoon sa loob ng church. Someone who is really faithful in Him. Someone who is really faithful to God. Kasi di po ba, ang ginagawa ng dyablo ngayon, hindi lamang niya kinukonvince ang sanlibutan to be with Him and go against God. Pero alam niyo po ba na in these last days, ang tinatrabaho po ng dyablo ay ang church. Ang iglesia mismo, ang tinatrabaho ng dyablo. Absalom is a shadow of the devil. Amen? Kung nakuha niya na po yung sanlibutan ngayon, amen po ba? Na sinabi nga po ng Panginoon sa John chapter 11 that the prince of this world is Satan. Ang prinsipe ng sanlibutan ito, ang nagmamay-ari, according to 2 Corinthians chapter 4, verse 4, binulag sila ng Diyos ng sanlibutan ito. The devil is trying to convince all men to go against God. Yun yung hinahanap ng dyablo ngayon. At hindi lamang ang sanlibutan ang kinukonbinse ng dyablo na sumama sa kanya. Ang kinukonbinsi ngayon ng dyablo mismo ay ang church. Kaya maraming mga church members, marami ngayong mga mananampalataya. Kung mapapansin po natin, amin po ba, unti-unti na nahihiwalay sila doon sa ninanais at niloloob ng Panginoon sa kanilang mga buhay. We are all co-worker of God. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, kamanggagawa ka ng Diyos. You are not just an ordinary believers in the church. Hindi ka lamang isang simple na mananampalataya sa loob ng iglesia na dumadalo. Pero bawat sa po sa atin ay kamanggagawa at gagawa sa gawain ng ating Panginoon. Pero sabi nga po natin, katulad ni Absalom, itong dyablo gusto niyang maghari, pagharian niya ang lahat ng mga tao. Kaya walang ginagawa ngayon ng dyablo, kundi dayain ang lahat ng mga tao. Kinukuha niya yung simpatsya ng maraming mga tao ngayon. Pero masakit, hindi lamang yung mga tao na nasa loob ng church, but also the people inside the church. That's why God is looking for those who are faithful in Him. Papayag ba tayo na matulad po tayo sa mga tao sa Israel na lahat po sila ay nakipagkomplot, lahat po sila ay nakipagkompromiso kay Absalom para lumaban
kay David, at si David ay alising hari, at ang ilagay na hari ay si Absalom? Tandaan po natin, mandaraya ang dyablo. Ang masakit ito, hindi natin napapansin, nadadaya na pala tayo ng kaaway. That's why God is looking for Ahimaaz inside the church. And I want every one of us to be like Ahimaaz. Matira ka man na mag-iisa, pero hindi ka papayag na makonbinse ng kaaway na matangay niya sa lahat ng kanyang mga panganak. Hallelujah. Kasi marami. Alam niyo po, ang ginagawa ngayon ng kaaway, hallelujah, grupo-grupo. Kapag may nakuhang isa, ikukonbinsi ng isa yung isa. At kapag naging dalawa na sila, yung dalawa ikukonbinsi ang 10. At kapag yung 10 na konbinsi na, ikukonbinsi niya na yung 50. That's why only few became Ahimaaz inside the church. Hallelujah. Pag dinaya tayo ng kaaway, akala niyo po ba madaling dayain ng mga mananampalataya? It's not so simple. Kaya alam niyo po ba ang ginagawa ng dyablo? Hahanap siya ng paraan para madaya ka na mananampalataya at hindi mo napapansin, unti-unti ka nang nahihiwalay at nailalayo sa Panginoon. Amen. The Lord Jesus Christ said, "Even though you leave me, I'm not alone." Naalala niyo po ba nung ang ating Panginoon ay ipagkanulo at huliin siya ng lahat ng mga sundalo ng mga Romano? Iniwan siya lahat ng mga alagad. But Jesus Christ said, "I'm not alone." Hindi natakot ang ating Panginoon Jesus. He became faithful to His Father. Bakit? Sapagkat ang nais ng ating Panginoong Jesus ay tumarin yung kalooban ng Ama sa Kanya. Why? Because even the Son is a co-worker of God. Diba? Anong sabi sa Philippians chapter 2? He became obedient and faithful. Ano sabi doon? Faithful until the death on the cross. Mahirap po pag nag-iisa na talaga. Pero nakakahanga ang ating Panginoon kasi ipinaglaban niya kundi ipinapagawa ng Ama sa Kanya. Iwanan niyo man ako, hindi ako susuko, mananatili akong matagumpay. Iyan si Ahimaaz. And the devil strive to convince all the church members. Amen po ba? Alam niyo po ba na kahit hindi lamang po, ang masakit po ngayon, hindi lamang church member, kundi kahit church pastor. Diba? Kaya nga, di ba yung isang pastor, nagtayo siya ng isang milk tea stand. At ang pangalan po ng kanya pong milk tea ay Lemonyo. Kaya nga sabi nila, sa dami-dami ba naman ng ipapangalan? Pwede namang lemonade, pwede namang milk tea with lemon, pero ang pinangalan po niya, Lemonyo. Tapos yung kanya pong sign ay lemon na may sungay. Sino may-ari? Pastor. He's a pastor. Kaya di ba yung preaching niya na ngayon sa church, hallelujah, na ang tunay na naging kasalanan ni Eva at Adan, hindi ang pagkain ng bunga,
kundi ang naging kasalanan ni Eva at Adan, sabi niya, ay ang pagsisex. At sinabi pa ng pastor na ito, alam niyo ba kung bakit nagalit si Eva, nagalit ang Diyos kay Eva at Adan nung sila'y nag-sex? Ang sabi ng pastor na ito, nagselos daw si Yahweh dahil ang gusto ni Yahweh siyang makipag-sex kay Eva. Yan ang tinuturo ng pastor na yon. And he is still very young pastor. Napakabata niyang pastor. Ganyang katindi yung pandaraya. Hallelujah. Ganyan katindi yung pandaraya ng kaaway. Kaya kahit na, tignan niyo po si Ahimaas, kahit na na-convince na lahat ng mga crowds of Israel, in 2 Samuel chapter 15 verse 6, sabi niya, I will remain faithful and loyal to the king. Kaya nga, si Ahimaas, handa niyang ipaglaban si David. Hallelujah. Tayo naman po, wala tayong ibang hari, kundi ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at yan ay si Kristo. Ang tanong, handa po ba nating ipaglaban si Kristo sa ating mga buhay? Kaya nga kagalakan ni Ahimaas, ang kagalakan ni Ahimaas ay makita niya yung kaaway ng kanyang hari ay napatay, natalo. That is also our joy. Maliit lamang si Ahimaas, mga minamahal ko. Actually, right after 2 Samuel, wala na tayong mababasa po tungkol kay Ahimaas. Kaya nga sabi ko, Lord, napakasimple ng taong ito. Maaaring hindi siya kilala. Amen po ba? Even in our church, maaaring meron sa atin, hindi naman tayo kilala sa loob ng church. Pero sapat na po, mga minamahal ko, kapag ang individual ay nagtatagumpay laban sa gawa ng kaaway. Amen po ba? Ito po'y katagumpayanan ng iglesia. Kung hindi na tayo magiging problema sa church, amen po ba? Hindi na tayo magiging kasamang bigati ng church. Bawat individual lamang po ay maging matagumpay laban sa gawa ng kaaway. Sapat na po yun. Malaking katanungan na yan sa church. Amen? E tignan niyo pong mabuti kung bawat sa po sa atin magiging problema ng church. Amen po ba? Isa pa tayong isipin. Hallelujah. Pero kung bawat sa atin, we must take care and we must be loyal and faithful to our God. Hallelujah. Alagaan natin yung ating spiritual, yung individual mismo, pangalagaan natin. Sasabihin mo sa sarili mo, hindi ako padadaya sa kaaway. Tandaan po natin, ang kaaway ay darating para mandaya. Hallelujah. At hindi namimili ang kaaway kung sino ang dadayain. Whether you're a worker, you're a pastor, you're an ordinary. Hallelujah. Ang nais ng dyablo, mailabas ka sa church. Maihiwalay ka sa iglesia ng ating Panginoon. Kaya minamahal na kapatiran, please take care your faithfulness to God. Ingatan natin mabuti. Amen. Hindi naman kailangan na mabigat yung gagawin natin sa loob ng iglesia para makatulong tayo sa loob ng church. Just be loyal and faithful to God. That will be a big help para sa ating iglesia. Hallelujah. Matulad lamang tayo, amen to ba, kay Ahimaas, na kahit na-convince na ang lahat ng mga tao ni Absalom, but for him, he will remain faithful to his king.
Hallelujah. We are not talking about BBM or sino man na leader, but we are talking about our faith. Yung ating paglilingkod sa ating Diyos na buhay, sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Second, Ahimaaz was motivated by the love for the king. Kaya pala ganoon si Ahimaaz kay Haring David. Hallelujah. Natatandaan po ba natin si Jonathan na anak ni King Saul? King Saul wants to kill David. Marami na inggit talaga kay David. But instead of Jonathan is going before his father, panigan niya yung kanyang tatay, mas pinaligan niya po si David kaysa sa kanyang tatay na si Saul. Bakit? Ang sabi ng salita ng Diyos, because Jonathan loved David, na parang pagmamahal niya sa kanyang sarili. Kaya, gano'n na lamang, mga minamahal ko, si Ahimaaz, kung bakit na kahit ng lahat ay tumalikod na kay David, pero hindi pa rin nakuhang tumalikod ni Ahimaaz kay David. Because he was motivated by the love for the king. Yung pagmamahal niya po doon sa kanyang hari ay nananaig sa kanyang puso. Tignan nga po natin 2 Samuel 18:28. At tumawag si Ahimaaz na nagsabi sa hari, lahat ay mabuti. Siya'y nagpatira pa sa lupa sa harap ng hari at nagsabi, purihin ang Panginoon mong Diyos na nagbigay ng mga lalaking nagsipagtaas ng kanilang kamay laban sa aking Panginoon na hari. Ganyan yung pagrespeto mismo ni Ahimaaz kay Haring David, na mas mahal niya pa po si Haring David kaysa sa kanyang sarili. Sobra po yung pagmamahal niya po kay Haring David. Kung tutuusin po natin, kung titingnan po natin, Ahimaaz is not a leader. Hindi po siya isang leader po ni David. Si Ahimaaz po, hindi rin po siya isang kilala. Amen po ba? O isa sa mga matipuno at kilalang lalaki ng Israel. No. Hindi po siya. Ang tunay na nananaig lamang kay Ahimaaz, he loved the king. Lahat nga po na nagmamahal sa Panginoon, magsabi ng amen. Yan din po ang sinabi ni Pedro. Mahal niya ang Panginoon. Pero si Pedro po, itinatwa ang Panginoon. Lahat nga po na nagmamahal kay Kristo, magsabi ng amen. Yan din po ang sinabi ni Pedro. Mahal niya ang Panginoon. Pero sumumpa siya at sinabi niya, sumpaman, hindi ko nakikilala ang tao yan. Lahat nga po na nagmamahal kay Kristo, magsabi ng amen. Yan din po ang sagot ni Pedro. Mahal niya ang Panginoon, pero iniwan niya ang ating Panginoon. It is not only depending on what we can say, what we can speak, that we love the Lord. Ang mahalaga po, yung pagmamahal natin sa Panginoon, hindi sinasabi, kundi ginagawa. Hallelujah. Ginagawa. We do not know until when we are serving in this world. Hindi natin alam. Pero naniniwala tayo,
Habang may pag-ibig tayo sa Panginoon, tumagal man ang tumagal yung paglilingkod natin, habang tayo nandito sa lupa, hindi tayo maalis sa ating pananampalataya. Only love. Jesus Christ became faithful to the Father. Why? Because He loved the Father. Mahal niya ang Ama. At iyan ang hinahangad ng Panginoon sa buhay naman sa atin. We need to love the Lord, our God. Sabi nga po niya, John 14:15, kung ako'y iniibig ninyo, tutuparin ninyo ang aking mga utos. It is not only depending that we say we love the Lord. Hindi po sapat na sabihin natin mahal natin ang Panginoon. Pero kung mahal talaga natin ang Panginoon, sabi sa 14:15, let us obey God's command. 1 John chapter 5 verse 3, sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Ito daw ang tunay na pag-ibig. Ang tunay na umiibig ay tumutupad sa utos ng Diyos. Hallelujah! Kaya pala sabi niya sa Apostol Pedro, 1 Corinthians chapter 9 verse 26, ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya na nagsasapalaran. Sa ganito rin, ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Si Pablo, tumatakbo siya like a himaas. He never stopped running. Kaya hindi mapipigil sa himaas na tumakbo. Kahit napigilan siya ni Joab for the first time. Di po ba? Kung titignan po natin, ang ganda ng layunin ni Ahimaas. Ang sabi ni Ahimaas, let me run. Ako ang tatakbo para magdala ng balitang ito. Ang sabi ni Joab sa kanya, hindi ikaw ang magdadala. Tsaka ka natatakbo para magdala ng ibang balita. Kung tutusin nga po dapat magpasalamat si Ahimaas Bakit? Isipin nyo na lang mabuti na ikaw na gusto mong tumakbo, tapos ayaw kang patakbuhin, di maginawa, hindi ka mahihirapan. Amen? Gusto niyang tumakbo, pero sabi ni Joab sa kanya, hindi ikaw ang tatakbo at huwag kang tatakbo. Sabi ni Ahimaas, let me run. Ibig sabihin po ng let me run, hayaan mo ako. Ako ang magdala ng balitang ito. Ako ang gumawa. Ako ang magtrabaho. Pero sabi ni Job sa kanya, hindi ikaw ang tatakbo. At that time, isipin nyo na lang mabuti, isipin natin mabuti, anong nasa isipan ni Ahimaas after Joab rejected him to run? Pahinga, ayaw mo akong tumakbo, wag. Pero alam niyo po ba na he never stopped. He asked again Joab, let me run. Alam niyo po ang kagandahan pa kay Ahimaas, hindi lang siya basta tumakbo, nagmadali siya para mauna siya. Sana all, lahat ng mga tao sa loob ng church nagmamadali. Hallelujah! Bato-bato sa langit. Hallelujah! Nagmamadali siya. Sa binasa nating talata, yung Kushai, tumakbo na ng, amen po ba, nauna na. Kung tutuusin po, malayo na yung agwat ni Kushai, ni Kusita, kay Ahimaas. Pero tignan po natin, gaano ang pagsusumikap dahil mahal niya si David. Mas
Pinili niya pong mas magmadali at dumaan sa pinaka-shortcut na daan para ano? Para maunahan niya sa pagbabalita yung kusita. Hindi po siya nawalan, hindi po siya na-distract. Alam niyo po, karamihan ng mga mananampalataya, madaling ma-distract sa loob ng church. Ako na lang ang maglalaba. Hindi ako na lang. Hindi ako na lang maglalaba. Hindi ako na lang. Hindi ako na lang maglalaba. Di ikaw. Madali tayo ma-distract. Hallelujah. Pero si Ahimaas, never, he was being distracted. At alam niyo po ba kung bakit? Because that love makes his heart joyful. Dahil dun sa pag-ibig na nararanasan niya sa Diyos, kahit na anong hirap, magiging kagalakan para sa Kanya. Amen? Our labor is a sign of our love and demonstrates the quantity of our love. Ano man daw ang mga bagay na ginagawa natin sa iglesia at ginagawa natin sa Panginoon ay nagpapakita ng ating pag-ibig. At kung ano ang ginawa daw natin ay nagpapakita kung gaano natin iniibig ang Diyos. If you sing, kung ikaw ay aawit sa Panginoon ng kaunti lang ang pag-ibig mo sa Diyos. Kung ang paglilingkod mo sa Panginoon ay grabe, grabe din ang pag-ibig mo sa Diyos. That's why even in our time of giving, paano ba tayo nagbibigay sa Panginoon? Dahil the way we give to the Lord speaks about the quantity that we have love for God. Kaya kung mahal natin ang Diyos, we need to be like Ahimaas. Amen? Gagawin natin ang lahat ng bagay. Gumagawa tayo sa Panginoon dahil mahal natin ang Panginoon. Gawin natin ang lahat ng bagay, paglilingkod, pananampalataya, pananalangin, ano man ang gagawin natin, gawin natin na may pag-ibig sa ating Panginoon. Do not just come in the church out of curiosity, but come to the church out of your love for God. Mahal natin ang Panginoon. Hallelujah. At kung mahal natin ang Panginoon, susundin natin ang utos ng Diyos. Hallelujah. Yan ang minsan yung nagkukulang sa atin. Amen? The reason why we cannot obey the command of the Lord because we do not love our God. Si Ahimaas, nanatili siya yung kanyang katapatan sa kanyang hari. Why? Because he loved his king. Mahal niya yung kanyang hari. Number 3, Ahimaas is capable of doing the works. Alam niyo po ba na nakakatuwa si Ahimaas nung nakita po siya ng mga bantay sa verse 27, 2 Samuel 18:27. Ang sinabi ng bantay, inaakala ko na ang takbo ng una ay gaya ng takbo ni Ahimaas na anak ni Sadok. Ang sinabi ng hari, siya'y mabuting lalaki at napariritong may mabuting balita. Alam niyo po ba kung sino si Sadok? Si Sadok po is one of the priests of God. Saserdote po siya ng Diyos. Kaya pala ganun na lamang yung pagnanasa ni Ahimaas na
gamitin siya para magdala ng balita because he is in the line of the priests. According to 1 Peter, ano pong sabi sa unang Pedro? Lahat po tayo ay mga batong buhay, isang maharlika, isang mga saserdote. Sa panahon po ng mga Israelita, meron pong tinatawag na 12 tribo. At isa sa mga tribo ay Levita. Amen po ba? Nandiyan ang tribo ng Huda, tribo ng Isakar, tribo ng Gad, amen, tribo ng Dan, tribo ng Ruben. Pero alam niyo po ba, wala sa kanila ang kwalipikado na gamitin ng Panginoon para sa kanyang gawain. Only the Levites was being chosen. Only the Levites. Not the Judah, not the Reuben, not the Dan, not the tribes of Ephraim. Hindi po sila ang ginamit ng Panginoon. Only the tribes of Levites ang pwedeng gamitin. Lahat anak sila ng Israel, pero walang sa kanilang binigyan ng karapatang maglingkod, kundi ang tribo ng Levita. Ang tanong, bakit tayo? Hindi naman po tayo mula sa lipi ng Levita. We are not Levites. Pero alam niyo po ba, spiritually, because we are in the lineage of Christ, nasa linya tayo ni Kristo. Si Kristo ang pinakapunong saserdote, tayo ang tinatawag na mga saserdote. Ano ang trabaho ng mga saserdote? Gumawa para sa gawain ng ating Panginoon. Amen? May tagasindi ng ilaw, may tagalinis. Amen po ba? May tagapatay ng mga hayop, may taga-offer ng hayop. Amen po ba? May tagasindi ng ilawan, may tagapaghanda ng mga hapag ng tinapay. Hallelujah! Yan ang trabaho ng mga Levita. At ang sabi ng salita ng Diyos, ang mana ng mga Levita ay ang parte ng Diyos. Kaya nga lahat ng mga Levita ang nagpapakain sa kanila ay ang Diyos. Hallelujah! Kaya normal, hindi pwedeng hindi maglingkod ang mga mananampalataya. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, ikaw ang pinili ng Panginoon na maglilingkod sa Kanya. Pero ang problema, nawawala yung puso natin ang paglilingkod. Alam niyo po ba yung mga Israelita, kapag nakakita ng mga Levites, inaampun po nila yan. Basahin niyo po ang Biblia. Marami po ng mga Israelita na kapag wala silang pagpapala, pero may nakilala silang Levita, aampunin po nila yun, sa amin ka na tumira. Bakit? Para lang may maglingkod para sa kanila. Hallelujah! Ang sabi ni Abraham, Panginoon, kung makakakita mo ba tayong 20 matuwid sa Sodom and Gomorrah, gugunawin mo ba ang Sodom and Gomorrah? Hindi ko gugunawin ang Sodom and Gomorrah dahil sa 20 matuwid. Panginoon, isa na lang. Kung makakakita ba tayo ng 10 matuwid, gugunawin mo ba ang Sodom at Gomorrah? Hindi ko na gugunawin ang Sodom at Gomorrah dahil sa 10 matuwid. Alam niyo po ba, sino yung tinutukoy na 10 matuwid na yon? Yan po yung mga naglilingkod, nananampalataya sa ating Panginoon. Hindi sila matuwid sa kanyang mga gawa, kundi naging matuwid sila dahil sa kanyang pananampalataya. You are the one who will save your family. You are the one who will save the community. You are the one who will save the church. Mahalaga tayo. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga ka sa iglesia.
Tinawag tayo ng Panginoon para maglingkod. Hallelujah. Tinawag tayo ng Diyos para maglingkod. Right after what happened last Sunday, hindi ko alam kung ano nangyayari sa buhay ko. Pagkatapos ng pangyayari ng last Sunday, I am thinking, sabi ko, Lord, bakit ganito yung nararamdaman ko? Nagpapalpitate ang puso ko. Okay ba ako? Pero sabi ko, Lord, hindi ako titigil sa paglilingkod dahil lang sa nararamdaman ko physically. Tapos kaninang umaga, may takot ako, may pangamba ako. Sabi ko, baka bumagsak ulit ako. Baka mag-repeat na naman yung nangyari sa akin ng last Sunday na mahimatay ako. And then, before the worship starts, I pray, nananalangin ako. Habang nananalangin ako, ay pinagpapawisan ako, mula ulo hanggang talambakan, yung likod ko pinagpapawisan. Sabi ko, Lord, bakit ganito yung nararamdaman ko? Ganito yung naramdaman ko nung Sunday. Amen. Bago ko nahilo, bago ko babagsak. Basta pinawisan ako mula ulo na malamig. Tapos yung kamay ko nanlalamig. Sabi ko, ganito, bakit babagsak na naman ba ako? Ay, hindi ko maintindihan. Pero I continue to pray. Nananalangin ako. Tapos kapag ko manalangin, sabi ko, Lord, I want to walk. Naghahanap ako ng electric fan. Nakakaya naman tumutok ako sa electric fan. So, nung nagpunta ako sa prayer, doon ako sa office kanina, bago mag-start ng worship service, may electric fan doon kanina. So, pumunta po ako doon. Pagpasok ko ng office, wala yung electric fan. Sabi ko, kasi baka pag tumapat kasi ako sa electric fan, baka may makakita sa akin, ano, nangyayari kay Pastor, baka ganyan-ganyan. Kaya, hindi ako nagpapahalata. Nung nandun ako sa labas, ang nangyari naman, ako ang nangangailangan ng panalangin, ako ang nilapitan para magpag-pray. Sabi niya, Pastor, sabi ng kapatiran, Pastor, ipag-pray niyo nga po ako. Halika. Hindi niya alam ako nangangailangan ng panalangin. That time. So, pinanalangin ko yung kapatiran, Lord, strengthen her, ganyan. Kayo na po ang bahala sa kanya. Kayo magbigay ng kalakasan at katagumpayan sa kanya. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Sabi ko, parang ako yung lumakas, So, right after that one, meron na naman lumapit, Pastor, pag-pray mo ako. Sabi ko, hindi nakakahalata itong mga to, ako ang nangangailangan ng panalangin. So go, pinanalangin ko na naman yung kapatiran, and then I pray, Lord, kayo na pong bahala sa kanya, ganito, ganyan. Nung nag-start na po tayo ng worship service, nung tumayo na po ako dito, sabi ko, Lord, iba yung nararamdaman ko. Pero ayokong bigyan ng pansin kung ano nararamdaman ng katawan ko. That's why, siguro kung napansin niyo po kanina, nung yung mga nakapag-start ng worship service, nung nag-start na po tayo doon sa repentance prayer, nung una po yung repentance prayer ko, mahina Amen, mahina po. Pero, nung mas nararamdaman ko na, baka bumagsak ako, baka mahilo ako, siguro napansin ako ng mga kapatiran, it became a shout, yung lumakas, yung mas lalo kong itinindi yung panalangin bago magtapas ako ng manalangin. Because I keep on fighting. Ilalabanan ko kung ano yung nararamdaman ko. Alam ko, that is deception of the devil. Pero sabi ko, Lord, no, I am capable of doing the work today. Hindi ako papayag na magambana ako, maharangan ako ng kaaway sa ipagagawa mo sa akin sa araw na ito. Ahimaas. Amen po ba? Hindi ka tatakbo. Hindi ka pwedeng tumakbo. Kung tatakbo ka man, tsaka na lang.
ibang balita ang dadalhin mo. But praise God, Ahimaas, don't lose hope. I am capable of doing the things. Kaya nakakatuwa siya, malayo pa lang siya, ang sabi kaagad sa kanya ng hari, kilala ko yan, tumatakbo na yan. Si Ahimaas yan, at meron niyang dalang mabuting balita. Tandaan niyo po, malayo pa kayo. Kung kayo po ay tapat na naglilingkod sa Panginoon, kilala kayo ng Panginoon. Hallelujah! Kaya kailangan, ipaglaban natin yung pagkilala ng Panginoon sa atin. Hindi nagkamali ang Diyos na tinawag ka, pinili ka, at inilagay ka sa church. You are capable of doing the work of God. Ikaw ang pagagawin ng Panginoon sa kanyang gawain. At huwag mong papayagan ng dyablo na nakawin ang gawain ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Hallelujah! Nung si Noah po ay tinawag ng Panginoon, Noah, kumuha ka ng daong, magpapadala ko ng ulan at pababahain ko ang sanlibutan. At that time, Noah could not understand. Paano babaha sa bundok? But Noah obeyed the command of the Lord because he's capable of doing the work of God. Ginawa niya yung daong, at habang ginagawa niya yung daong, binabalita niya ang mabuting balita sa mga tao, pero walang maniwala. Amen? Lastly, ang sabi ng Panginoon sa kanya, Noah, please call 2 of the animals. Each of the animals called 2 partner. Yan ang pinakamahirap na gawaing ipinagkatiwala kay Noah. Ang tawagin ng mga hayop na dala-dalawa. But Noah is capable of doing that thing. Kung tatanungin niyo ako, paano ba ginawa ni Noah na tawagin ang giraffe? Paano niya kaya tinawag yung 2 ahas? Paano niya kaya tinawag yung 2 butiki? Paano niya kaya tinawag yung 2 buhaya? Para pumasok sa daon? I don't know. Pero naniniwala ko, Noah is capable of doing the work of God. Dahil pag ipinagawa sa iyo ng Panginoon, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng karunungan. Hallelujah! Hindi ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kung paano sinabi ng Diyos, hindi ka bibigyan ng pagsubok ng Diyos nang higit sa iyo makakaya. Kaya ibinigay sa iyo ng Diyos ang pagsubok na yan kasi kaya mo. Hallelujah! Sabi mo nga sa katabi mo, kaya mo. Kaya ipinapagawa sa iyo ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sabi nga natin, oh my soul, you are capable of doing the work. Oh my soul, you are capable of doing the work. Listen ka. Oh my soul, you are capable of doing the work. Last time. Oh my soul, you are capable of doing the work. Bigyan natin ng pinakamalakas sa palakpakan ng Diyos sa buhay. Hallelujah! Let us have that kind of attitude. Hallelujah! Be enthusiast. Amen. Katulad tayo kay Ahimaas. Hindi ka tatakbo. No! I will run! Hindi mo papayagan na hindi ka gamitin ng Panginoon. Hindi ka papayag na dyan ka lang. Hallelujah! Hindi ka papayag na ganito lang ang mararating mo. I will run, Lord! Hallelujah! I will run. Kaya kung meron ng mga bagay na pumipigil sa iyo na parang hindi mo kaya, huwag kang papayag. Kaya sabi ni Apostol Pablo, I'm not ashamed. Romans chapter 1 verse 16, sapagkat hindi ko ikinakahiya ang ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. I'm not ashamed. Huwag tayo matakot, huwag tayo mahiya. Amen po ba? Lahat tayo ay gagamitin ng ating Panginoon. 1 Peter chapter 1 verse 23, yamang ipinangatak tayo muli, hindi sa
binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamamagitan ng salita ng Diyos na mabuhay at namamalagi. Kaya, what we have is the living Word of God. Hallelujah. Ang taglay ng bawat sa atin ay salita, buhay na salita ng Diyos. Amen. Like Ahimaas, hallelujah, pigilan man tayo, hindi tayo mapipigil. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, let me run. Hallelujah. Ikaw mismo yung mag-uusa sa Panginoon. Huwag mo nang hintayin na utusan ka ng Diyos. Ikaw na mismo ang mag-uusa sa Panginoon. Lord, ako ang gagawa. Hallelujah. Wala naman yatang nag-amen. Lahat na po nang gagawa sa gawain ng Panginoon, magsabi ng Amen. Hallelujah. Hindi babagal-bagal. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, sino na ang pagiging mabagal? Hallelujah. Do not delay, but be advanced. Hallelujah. Kasi, nakakatuwa si Ahimaas. Amen? Nauna na sa kanya yung kusita. I don't know how many hours. Pero tignan niyo po, mas nauna pa siyang dumating kay Haring David. Ano po ba ang gusto niyo? Mauna, mahuli? Mauna, mahuli? Mauna, mahuli? Hallelujah. Kaya, huwag kayong papayag na mauuli. Amen? Hindi ako papayag. Basta't lagi tayong nasa unahan. Ang sabi ng Panginoon sa Deuteronomy, hindi kayo nilikhang buntot. Kayo ay nilikha ng Diyos bilang ulo. Alam niyo ba yung buntot? Laging nasa huli. Amen? Hindi po. Kaya sabi ng Panginoon, hindi na kayo ang mangungutang. Hallelujah! Sabihin nga natin na may pananampalataya, hindi na ako ang mangungutang, ako na ang magpapautang. 1, 2, 3! Parang pareho lang yung narinig ko. Kasi yun ang sinabi ng Panginoon sa mga Israelita. Hallelujah. You are not the tail, but you are the head. Hallelujah. Kaya naniniwala tayo na walang sino man sa atin ang dapat mahuli. Gawin natin, paspasan natin ang lahat ng bagay. Sabi nga sa Psalms 122 verse 1, ako'y natutuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo magsiparoon sa bahay ng Panginoon. Sabi ni David, doon sa Psalms 23, na lagi po natin nire-recite, doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. David wants to be with the Lord always. Na kahit na anong mangyari, ang hinahangad niya, kasama niya ang Panginoon. Tayo rin, nawagan niya din ang maramdaman natin to stand in the Lord, be brave, at patuloy nating paglingkuran ng ating Panginoon. Sabi ni David kay Ahimaas, tumindig ka at sabihin mo ang iyong nais. Then Ahimaas stand before the king, at yan din ang dapat natin gawin. We need to stand before our Lord. Bakit? Sapagkat yan ang hangarin ng Panginoon. Tayong lahat ay makatayo at makagawa para sa kanyang gawain. Tayo po lahat ay tumayo sa oras na ito. Handa na po ba kayong gamitin ng Panginoon? Handa na po ba kayong magpagamit sa ating Diyos na buhay? Then take the heart of Ahimaas in your life. Naniniwala ako na minsan wala tayong kakayanan. Wala tayong karunungan. But since God already called us to be His co-worker,
Ang gagawin lang natin is to decide and to make ourselves before Him, Lord, narito ako. Ako ang tatakbo. Ako ang gagawa. Kumilos ka at gumawa sa aking buhay. Thank you, Father God. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Tunay na napakabuti mo sa amin. Marami kaming taglay na kahinaan. But help us to be faithful, O God. Help us to do everything out of our love towards you, Panginoong Diyos. Huwag mo kaming mababayaan, Panginoong Diyos. Kaya mong manatili ang iyong dakilang kalooban sa aming mga buhay. Yes, Lord. Kailan pa ibibigay ang buhay lakas sa Kanya na bigay sa iyo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan pa itataas? Kung wala ng pagkakataon, at huli na ang lahat. Minsan pa, church, kailan pa ibibigay ang buhay lakas sa Kanya na bigay sa iyo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan pa itataas? Kung wala ng pagkakataon, at huli na ang lahat. At kung ang araw mo, yes Lord, lumipas na, makuha ko pa kaya siya ay paglilingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan ba? At kung ang araw mo, yes Lord, lumipas na, makuha ko ba kaya siya ay paglilingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Come on, church! Hallelujah! At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha ko ba kaya? Hallelujah! Maglilingkod sa Diyos. Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw lumipas na, makuha ko ba kaya siya ay paglilingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? O sama-sama tayo mananangin sa Panginoon. Like Aida asked, let us run before the Lord. Let us run before His
to be His witness. Let us run for His work and for His ministry as we shout, "What I saw overcome! What I saw overcome! What I saw overcome! And then I saw overcome!" Maraming Diyos, salamat po sa pagkakataon ibinigay po sa amin ng Diyos para maging kamanggagawa sa iyong iglesia, maging kamanggagawa para sa iyong dakilang gawain. Aming Panginoon, dalangin po namin na tumilos sa tuwaka, Panginoon God, pagpapayaan lahat ng gabi, pagpapayaan ng sagabal, at pilit na lahat na ginagawa ng kaaway sa pwede sa Kristiyan. We will run like Ahimaas, O God. We will run for your ministry, O God. We will run, O God, for your ministry, O God. At kaya mga na magawa namin ang lahat ng bagay na pinagagawa mo sa pwede sa amin. Yan ang patuloy namin ginagalain at yan ang alalan namin na gagawin mo sa pwede sa amin. We will run, we will run, we will run, we will run, O God, sa pagkatuloy namin kalakasan out of the love and faithfulness, O God. Ikaw ang barabayan ko sa pwede sa amin. Sa nalaman namin yung naniniwala ang lahat by the Diyos at nalaman kami sa iyong mga katakot at pagkagawa ng lahat ng bagay sa pwede sa amin. Kung mga nalaman ng Diyos, kung mga ipapakayanan, nagatulinan, magambala o madaya, kung mga pagdalayan ng Jacque sa pwede sa amin as in church, we will be a true body of Christ. We will be a true body of Christ. We will be a true body of Christ, O God! Yan ang patuloy namin dalangin, Panginoon. At alam po namin, O Diyos, sa pagtatagumpay mo kami. Hindi mo pababayaan, Panginoong Diyos, ang nanging mga puso. Ay patuloy, Panginoong God, naman na paypayaw ng hina. We will run as a head, not as a tail, O God. We will run in advance, not in late, O God. At hayaan mo, Panginoong Diyos, kung meron kang dapat baguhin sa amin, baguhin mo kami. Dagdagan mo ang aming mga pananampalataya. Dagdagan mo ang pag-ibig sa aming mga puso. At hayaan mo ikaw lamang ang madagila at tunay na mapapurihan sa aming buhay. Salamat po, Ama. Ibinabalik namin sa ito ang pulit pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Lahat ng matagumpay, sinigaw na malakas na Amen. You will be seated. Praise the Lord. Sa oras ito ay pagkakalo po natin yung ating special offering para sa Panginoon at naway pagpalain kayo lahat ng ating Panginoon. Let us all stand down. A heart that lights the world, so that sin may not come in. A heart that's undivided to the one you rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord. A sweet aroma of worship rises to your throne. All together, Lord's Prayer.
Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag po kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you all. Bless you in the name of the Lord. Amen. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the